Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita na iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malulinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin din nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni wawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman
ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking gawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manahuli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem sa lungsod na ito. Malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon na may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nito matagal na may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pala mga koroon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga, kahit sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino nagsabi sa iyo
nadalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka na magkakasala. Baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya din sa mga nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, Twitter, at saka sa YouTube. Sa mga kapatid natin na sa ibayong bansa, mga nagtatrabahong OFW, sa mga may sakit sa tahanan, mula sa simbahan ng Quiapo, mula sa pagpapala ng Poong Jesus Nazareno, kayo'y aming pinagdarasal. Ano sabi ng Panginoon ngayon sa Ebanghelyo? Magaling ka na. Tumindig ka. Magaling ka na. Sa paglapit natin sa ating Panginoong Jesucristo, ngayong umagang ito, nagsasabi ang Diyos sa atin na tayo'y Kanyang pinagagaling, pinalalakas at pinagpapala. Tayong lahat ngayong umagang ito ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Pinagpapala tayo ng Diyos. Tumindig ka. Lumakad ka. Lumabang ka sa buhay. Bakit? Kasama natin ang pagpapala ng Diyos. Kasama natin ang Poong Jesus Nazareno. At hindi niya tayo iiwan. Iwan man tayo ng lahat ng tao. Di man tayo tulungan ng ating pamilya, ng ating kapatid. Di man tayo tulungan ng mga kaibigan natin, mga kasama natin sa simbahan o sa trabaho. Ang Diyos, si Jesus Nazareno, lalapit at lalapit sa atin at sasabihin sa iyo, tumindig ka. Nandito ko sa tabi mo. Merong isang babae, lagyan natin ang pangalan, Daina. Si Daina, mahirap. Si Daina, deboto. Si Daina, nagdarasal. At nakita siya ng kanyang mga kakilala dun sa lugar nila. Katoliko ka? Dasal ka ng dasal? Mahirap ka pa rin? Hindi ka mahal ng Diyos nyo? Hindi ka mahal ng Jesus Nazareno? Mahirap ka pa rin? Dami mo pa rin problema? Kung talagang mahal ka ng Diyos nyo, dapat tinutulungan ka niya. Sumagot si Daina, mahal ako ng Panginoong Jesus. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Poong Jesus Nazareno. Sinabihan siya ulit, kung talagang mahal ka ng Poong Jesus Nazareno, bakit hindi niya tinuturuan ang mga kasama mo na tulungan ka? Sumagot si Daina. Nangungusap ang Poong Jesus Nazareno. Nananalita ang Diyos sa lahat at laging sinasabi ng Diyos ang kanyang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Lagi nananalita ang Jesus Nazareno, tulungan mo ang iyong kapwa. Ngunit hindi tayo nakikinig sa kanya. Kaya ano sabi ni Daina? Mahal ako ng Poong Jesus Nazareno. Tinuturuan niya ang aking kapwa na tulungan ako. Ngunit maraming tayong kapwang Katoliko ang hindi marunong makinig sa turo ng Poong Jesus Nazareno. Hindi nakikinig sa kanya, kaya hindi nakakakilos. Hindi siya pinakikinggan, kung kaya hindi kumikilos. Totoo naman yan sa buhay natin. Marami tayong Katoliko, pero napakaraming Katoliko ang naghihirap at nagdurusa. Dahil mismong mga Katoliko rin, kung minsan, tayo rin ay hindi marunong tumulong. At higit sa lahat, hindi marunong makinig sa Diyos. Di natin pinakikinggan ang panawagan ng Poong Jesus Nazareno. Kung kaya ang ebanghelyo natin ay sumasalamin sa isang katotohanan, dahil ang paralitiko ngayon sa ebanghelyo natin, 38 years na nakaratay, 38 years na naghihintay na may tutulong sa kanya,
para buhatin siya at dalhin sa tubig. Walang gumawa. Hindi na natiis ng Panginoong Yesus. Alam niyang matagal na, sabi sa Ebanghelyo. Alam ni Jesus na matagal na siyang may sakit. Kaya nung ginawa ni Jesus, lumapit. Ibig mo bang gumaling? Binigyan ng lakas, tumindig ka. Pinatayo ng Panginoong Yesus, binigyan ng lakas. Ganon din tayo. Ako, ikaw, ang Poong Jesus Nazareno, ang nagbibigay lakas sa atin. Minsan yung mga inaasahan natin, pinahihina pa tayo nila. Kung sino pa minsan yung pinaglilingkuran natin, pamilya natin, kapatid natin, kasamahan natin, minsan nanghihila sa atin pababa. Kung kaya lalo tayong nanghihina. Pero iba si Jesus. Sa pagdurusa at hirap natin na nakikita niya, pinalalakas niya tayo. Pinatatayo niya tayo. At ang grasya niya ay sapat para tayo makatayo. Di tayo bibitiwan ng Poong Jesus Nazareno. Di man tayo tulungan sa mahabang panahon na mga kaibigan o pamilya natin. Si Jesus, hindi kanya iiwan. Tutulungan kanya. Amen pa? Tutulungan ako ng Diyos. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, tutulungan ako ng Diyos. Sabihin nyo, ang hina. Totoo yan. Tutulungan ka ng Diyos. Sa pagtulong niya sa iyo, itatayo ka niya ulit. Bumaksak ka sa kasalanan. Bumaksak ka sa panghihina. Bumaksak ka sa maraming pagkakamali. Bumaksak ka sa hirap ng buhay. Ano gagawin sa iyo ni Jesus Nazareno? Tutulungan ka niya. Itatayo ka niya ulit. Bibigyan niya ulit ng lakas ang mga tuhod natin upang muling tumayo at manindigan sa ngalan ng pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid ko, ibaling hindi tayo tulungan ng ibang tao. Huwag niyo ipagtampo na hindi tayo tinutulungan. Kayo, mga may asawa, huwag niyo ipagtampo na hindi kayo tinutulungan ng mister o misis nyo. Ang importante, kayo ang tumutulong sa mister at misis nyo. Huwag niyong ipagtampo ang mga anak niyong hindi tumutulong sa inyo. Ang importante, kahit matanda na tayo, tinutulungan pa rin natin o tinutulungan niyo pa rin ang mga anak niyo. Huwag niyong ipagtampo kung ang mga kapatid niyo hindi kayo tinutulungan. Ang importante, kahit minsan sumasama ang loob natin sa mga kapatid natin, tumutulong pa rin tayo. At ang pagtulong na yan ay galing sa lakas na nakukuha natin sa Diyos na Poong Jesus Nazareno na laging tumutulong sa iyo, tumutulong sa akin, nagbibigay lakas. Huwag kang magtatampo. Huwag tayong magtatampo. Kahit minsan nararamdaman natin, paglabanan natin. Kahit naghihinakit tayo, paglabanan natin. Ang importante, nakakatulong pa rin tayo. At ang tulong natin ay galing sa tulong ng Poong Jesus Nazareno. Kaya okay lang. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, okay ka lang. Sabihin nyo. Kasi ang dami sa atin dito matampuhin. Hindi lang nabati, tampo. Hindi lang nabigyan, tampo. Hindi lang nasabing happy birthday, tampo. Hindi lang napagbigyan minsan, tampo. Puro tampo-rurot. Hindi tayo ganun. Ano tayo? Kahit nasasaktan. Dahil ano tayo? Deboto. Tagasunod ng Diyos na laging tumutulong. At sino yon? Si Jesus Nazareno. Kaya pasalamat tayo sa misang ito. Salamat, Panginoon. Kahit mahirap ako, nakakatulong pa rin ako. Salamat, Panginoon. Kahit nasasaktan ako, gumagawa pa rin ako ng mabuti. Salamat, Panginoon, sa lakas at tulong mo. Ulitin niyo sa sarili niyo, tinutulungan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Ulitin niyo, tinutulungan ako ng Poong Jesus Nazareno. Kaya paglabas niyo rito,
sa Quiapo, sigurado na yung biyaya mo. Bakit? Tinulungan ka na ng poong Jesus Nazareno. Tinulungan ka na niya. Kaya anong gagawin mo na? Ikaw na ang tutulong. Kaya tingnan niyo yung katabi niyo. Nakakita ba kayo ng katabi niyong pangit? Tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha ba yung aswang? Ha? Ano yung katabi niyo? Tinulungan ng poong Jesus Nazareno. Sino ka? Tinulungan ng poong Jesus Nazareno. Ano gagawin mo? Ibabahagi ko ang tulong ni Jesus Nazareno. Maraming salamat, mahal na poong Jesus Nazareno, sa napakarami mong biyaya at pagtulong sa amin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umasa sa Kanya. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tumahimik po tayo sa mandali at time po nating ilapit sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan at mga pasasalamat. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan na iyong bayang nangangailangan na iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po na ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo, nanunugod akong labis, di mahikat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inaalay namin sa iyo
ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ay iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, yung banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos sa hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, ni San Roque, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang nagdudulot sa atin ng kagalingan, ang Diyos na laging tumutulong sa atin. Mapalad tayong tatanggap ngayon sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama
ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang